Guys, ito nga pala. So ngayon pupunta tayo sa Viewscape Nature Park sa Tanay. Ito ay ngayon palabas na ako pupunta ng Circumferential Road. Medyo maulan guys. So mas pinili ko na lang na hindi masyadong mabilis magpatakbo ng sakyan. Ayan. So, dito pag lumab ka dyan, papunta naman sa Tikling. So, yun nga guys, medyo naligaw ako. Pero, eto, nagulat ako paglabas ko. Andito na tayo sa papunta na ng Tanay. Hindi ito yung may magandang bundok dito. Solid din dyan pagkanan mo dyan. So, medyo dahan-dahan lang tayo kasi medyo mabibilis sa sakyan. At the same time medyo maulan. Ayan. So that time guys medyo inaantok na rin naman ako kasi wala nga sa plano yung pagpunta ko doon. So since medyo na-boring tayo, tsaka gusto ko rin naman ma-relax kasi nga wala akong pasok tomorrow. So naisipan kong mag-camp mag-isa. So yung napili natin na medyo malapit is yung Viewscape Nature Park. Ayan guys, medyo nag-upload yung ating camera. So medyo inabot na rin ako ng gabi kasi nga 6 PM or 6:30 na yata ako nakaalis. Then ang tagal kasi makahanap ng campsite na on the spot ka pupunta. Mostly dapat nagre-reserve ka or mas maaga yung booking time mo dun sa campsite. Kasi yung regular na check-in ng mga campsite is usually 2 PM. Medyo ginabi nga tayo. So pagkatapos ng work, dun ko naisipang mag-camp. Ayan, nandito na tayo ngayon sa may arko ng papasok ng Boso-Boso. So napansin ko medyo parang yung gas ko ay hindi aabot kasi naisip ko puro ahon dito eh. So naisipan ko munang pagka-social sa may Boso-Boso. Padilim na ng padilim dito sa part na to, lalo pag doon sa may maraming puno. Pero solid yung weather. Sarap nung weather na ganito, yung medyo maulan. So plano ko sana magkape kaso naisip ko baka mas malate ako. So ayan guys, papunta ako dito sa may Shell Boso-Boso. Papansin ang dami pa rin rider. Ang dami mga siguro galing to ng Marilaki. Medyo maulan, so napili nila siguro tumambay na lang muna dito. And then yan, pagas muna tayo. Kina Infanta Highway. So yun guys, after kong magpagas, pumasok na ako, nandito na ako sa part na papunta na to ng Palo Alto.
So kung mapansin nyo guys, sobrang dilim. Naisip ko na siguro dapat magpalit ako ng headlight kasi nga naka-dark ako na tint, tapos dadaan ako sa sobrang dilim na kalsada, halos walang mga ilaw. So parang plan ko magpalit ng headlight kasi nga halos wala na akong makita. Then syempre medyo may vertigo pa ako, yung tingin ko sa mga ilaw is kalat na kalat talaga. So imagine mo ganyang kadilim, no? Tapos may bigla sa bulpot na white lady, paspas ka talaga. So yan, minsan may makakasalubong ka, pero hindi naman lagi yan, pa isa-isa, dalawa, ganyan. So ngayon nandito na ako, nakapasok na ako ng entrance papunta dun sa mga campsite. Medyo malubak lang. So ayan, nandito na ako. Pagpasok ko dun sa may viewscape, sa may guard, mayroong gate. Then gagawin mo lang naman dun is magpapa-register, magbabayad ka lang, then okay na, punta ka na sa may camping area nila. So meron din nga pala silang medyo kapihan. May kape yan. So bumili ako ng beer, ayoko ng kape. And then maya medyo inatok na rin naman ako. Nakadalawang incan lang naman ako ng San Mig kasi nga hindi rin ako masyadong pwedeng uminom ng marami. So tulog muna tayo guys. Ganyan, pagising mo ng umaga, yan yung view. So swerte natin kasi nakita natin yung Sea of Clouds. So awa naman ng Diyos, hindi naman umulan kagabi. Medyo sobrang lamig lang talaga, kaya hindi ako nakapagdala ng kumot. So buti na lang naka-jacket din ako. Naisip ko na yun muna, pero ang lamig, sobrang lamig dyan. Then naisipan ko muna magkape habang ini-enjoy ko yung view, kasi pagka medyo uminit na, medyo mawawala na yung mga Sea of Clouds na yan. So mag-evaporate siya. So enjoy ko lang habang nandito ako. Medyo pinas forward ko ng konti kasi ang tagal kumulo ng tubig. Hindi ko na rin naman sinagad yung hanggang 11 AM kasi mainit na. So naisipan ko na rin naman maya mga around 8 or 9 umuwi na ako. So yun, chinek ko rin yung kotse ko, pero solid yung view dito kahit na medyo yan maulap. Then meron kasi isa pa akong tiran na San Mig, so ininom ko muna yun. So around 9 yun na nga, nag-check out na tayo, pauwi na rin kasi nga marami pa akong gagawin. Then magpapalaba ako today, laundry, linis ng sasakyan, then bukas bakbak ulit sa trabaho. So yun lang guys. Yan, medyo maraming nag-ride pa rin, so ingat lang tayo dito sa Marilaki, sa highway na to, kasi nga puro kurbada. So minsan magugulat ka, lalo kung naka 4 wheels ka. Maraming mga nagka-counterflow, lalo yung mga rider na mahilig mag banking dito sa Marilaki. So yan, sobrang daming banking dito. So talagang masusubukan din yung driving skills mo dyan. Pero solid talaga yung view pag nandito ka, kasi nga sobrang nature, sobrang nakaka-relax katapos ng isang linggong
trabaho is bigyan din natin yung sarili natin ng konting time para makapag-unwind at saka relax. Kasi mahirap din magkasakit, stress, yan. So kahit pa paano, nare-relax din yung katawan mo. So yun guys, this is your Galang Otits. Samahan nyo ulit ako sa susunod kong vlog. Kahit medyo hindi naman ganun kaganda, hindi pa naman tayo marunong. So thank you for watching my videos and see you on next